araw-araw. Amen? Kapag hindi mo pa naranasan si Kristo, kapag hindi mo pa mahal na mahal ang Diyos sa iyong buong isip, buong puso, buong lakas, babalik at babalik ka sa pagkakasala. Kaya nga po, may nagdarasal. Sinasabi, Lord, promise, hindi na ako magagalit. Kinabukasan, habang nagmamaneho, kinat po sa traffic, nanggigigil, nagdasal muli. Sabi, Lord, extension please, mumurahin ko lang ito. Meron po nagdadasal din, sabi, Lord, pagbabago na po ako. Wala na pong bisyo, wala na pong alak. Kinabukasan, dumating po yung mga kabarkada, mga kaibigan, nagdadala po ng Red Horse, ng Tanduay, nagdasal na naman. Sabi, Lord, ito po hindi bisyo, fellowship lang. Fellowship. No? Katuwaan lang. Meron din pong isang nanay, nagdarasal, sabi, Lord, promise, di na po ako magsusugal. Pero nakita po, napakalaki pala nung premyo sa wedding. Nagdasal ulit. Sabi, Lord, isa lang. Sana manalo ako. Mag-aabuloy naman ako. Mag-o-offer naman ako sa misa. Mga kapatid, hindi ka tunay na makakapagbago kung pabalik-balik ka na lang nakatingin sa iyong kasalanan. Hindi ka makakapagbago kung hindi mo ibibigay ang buo mong isip, ang buo mong puso, ang buo mong pagkatao sa Diyos. Amen? Mga kapatid, walang tunay na pagbabago kung puro pangako ka lang. Hindi ka tunay na makakapagbago kung wala kang matibay na ugnayan at relasyon kay Kristo. Amen? My dear friends, today's gospel is a warning and an invitation for all of us. A warning not to be like Herod. He was troubled, he was perplexed, he was guilty, but unchanged. We are invited to truly encounter Christ. We are here in the Holy Eucharist, where we would encounter Jesus again in His holy body and blood. Let Jesus disturb you, but please, not just in your mind, but in your life. And if you have been disturbed, then please change. Remember, it is not enough to feel guilty by your sins. What matters is you are converted and you are changed by Christ. Amen.